Hello everyone! I'm Eliza Borromeo, ang determinadong dilag ng Cavite. Nung na-nominate po yung group namin, syempre, sobrang na-feel bad po talaga ako nun. Sobrang open ko po about nun. Sinasabi ko po yun kila Marco and sa dalawa ko pong kaibigan. And meron po talagang part sa akin na sinisisi ko po yung sarili ko kasi ako po yung task leader nun. And before po ako maging task leader, sobrang wala po talaga siya sa plano ko na maging leader kasi ayoko po talaga. Kasi, ayun nga po, hindi po ako marunong mag-lead and mababa po yung tingin ko sa sarili ko nung time na yon. So, meron po talagang part sa akin na baka hindi ko po nagawa yung best ko bilang leader. So, biniblame ko po yung sarili ko and nafe-feel bad po talaga ako na nadami ko po sila doon. At saka, nung time po na yon, parang ang naging lakas loob ko na lang din po. I mean, yung nagiging source ng lakas ng loob ko is yung kagrupo ko po. Si Carmel, Crystal, Marco, Heath, and Anton. Super open din po ako about doon. And ayun po, yung part na kasama ko po yung dalawang sa pinakamalapit po sa akin, si Carmel and Crystal. Sobrang wrong po talaga nun kasi wala po talaga sa plan. As in, before po akong maglaro sa game para manalo sa magiging leader sa ligtas. As in, sinasabi ko po sa kanila na ayoko maging leader. Tapos sabi po namin, basta kahit anong mangyari, pag isa sa amin naging leader, dapat hiwa-hiwalay po kami. Hindi pa namin piliin yung isa't isa. So, nung time na pinipili ko na po sila, sobrang unexpected po talaga na sabi ko, parang gusto ko si Crystal na sa akin. So, pinili po namin si Crystal. Tapos sa huli, napunta po sa amin si Carmel. Tapos sabi ko, nasa plano na po yung ni Lord kasi hindi ko po talaga pinili si Carmel. As in, siya na lang po talagang natira. And yun po, nung time na nagkasama-sama po kami sa isang grupo, alam na po namin na mananominate po kami dahil doon. Kasi lagi po talaga sinasabi na may sarili po kaming mundo, tapos sobrang disconnected po kami sa housemates. So, ready na po talaga kami nung time na yon. Pero sobrang nakakasad din po talaga kasi tatatlo na nga lang din po kami na magkakakampi sa loob, tapos mababawasan pa po ng isa. So, nakakalungkot po yun. At saka, nakakalungkot din po sa part na ako po yung umalis. Kasi, alam ko po namin miss po nila ako. Pero ako po masaya po ako na ako yung malis kasi ibig sabihin nun, deserve pa po nilang magstay. And may reason po si God kung bakit sila pa po yung nandoon at ako naman po yung nandito sa labas. Kaya super happy and sad and happy. Actually, before po mangyari yun, sobrang kinakabahan na po ako. As in, hindi na po ako makahinga nung time na yun sa sobrang kaba. Kasi, ayun po, alam ko na po kasi na time na po na sasabihin na po kung sino yung magsistay sa aming tatlo. And syempre, meron po talagang part sa akin na kahit naman po, sinasabi ko na sobrang willing po akong i-give up yung spot ko para makapag-stay sila. Meron pong part sa akin talaga na gusto ko pa pong mag-stay sa loob para makilala ko yung sarili ko and mapakilala ko yung sarili ko sa mga tao. And nung time na binanggit na po na si Carmel po yung huling magsistay sa loob, sobrang unexpected po talaga nun. As in, kahit in-expect ko na po na ako ilalabas, unexpected pa rin po talaga siya para sa akin na nasa usapan din po namin na wala pong iiyak pag isa sa amin yung may umalis na po sa amin, ang usapan po namin, tatawanan po namin. Kaya nung tinawag po na si Carmel po yung huling magsistay sa bahay, oh my gosh, humagulgul po silang dalawa at niyakap po nila ako. Tsaka, ayun po yung first time na nakita kong umiyak ng ganun si Carmel. Kaya parang sobrang nakakalungkot po talaga. Like, before po mangyari yun, sobrang kinakabahan na ako. Then after, sobrang lungkot and sobrang bigat po talaga kasi may iwan ko po yung dalawa. At saka, alam ko po na may part po talaga sa sarili ko na gusto ko pa pong magstay sa loob ng bahay ni Kuya. Pero, syempre, whatever happens, happens, and let go and let God. Ayun nga po, si Crystal po, kilala ko na po talaga siya and close na po talaga kami bago pa po pumasok. Kaya, nung nakita ko po siya dito sa loob ng PBB, sobrang unexpected din po talaga. Kaya sobrang lakas po na sigaw namin, hindi ko na po alam, bahala na po yung audio man doon kung nabingi man sila o hindi. Tapos, nung time po na yon kasi, meron po kaming first task, kasi birthday po ni Fred noon. So, kailangan namin pagdugtong-dugtongin yung mga damit po namin. Tapos, dapat di siya maputol hanggang sa podium na may cake po ni Fred. So, nung time na yun, sinisigaw po ng housemates, group formation. Tapos, naiisip ko po na para po kami may dance choreography, para po kami mag-perform. Tapos, sabi ko, anong formation? Sasayaw ba tayo? Tapos, nag-post po ako parang ganon. Tapos, nung nag-post po ako ng ganon, tawa po ng tawa si Carmen. Tapos, sabi niya, I like you. Gumaganon po siya. So, ayun po yung siguro siya po yung unang tao, bukod po kay Crystal and Right, siya po yung unang tao na parang nag-click po kaagad kami and nagtatawanan na po kami sa maliliit na bagay. So, doon po siya nag-start. And then, parang, ayun nga po, nadagdag na lang din po si Crystal kasi magkakilala po kami. So, alam ko po, day 0 din po ata yun yung time na naninigas po yung daliri ko po sa paa. Yung, as in, nagdidikit po yung dalawa ko pong daliri. Tapos tawa po ng tawa si Krista tsaka si Carmen. Tapos yun na po, hanggang sa
tuloy-tuloy na lang din po, di na rin po namin alam na nagiging solid na po yung friendship po namin. Proud po talaga ako sa kanila, like as in, kasi sila po talaga yung mapagmamalaki ko po talaga kahit lalo na dito sa outside world kasi sobrang lalim po ng connection na nabuo po namin and sobrang kilala po talaga nila ako kahit na isang buwan pa lang po kami nagsama dun sa loob and ayun po talaga yung pinagkakaingatan ko po, yung friendship po namin. Syempre po, nung nakita ko po siya sa living room na nakatayo, nakagano lang po siya, na ano po, sobrang awkward po talaga, like as in, dumana-diretso po ako kay Crystal. Tapos nandun lang po siya sa likod. Parang habang yakap-yakap ko po si Crystal, nakagano lang po ako sa kanya kasi di ko po alam kung paano siya i-approach. Tapos, ang unang interaction namin, hindi po namin alam kung mag-a-appear po kami o magyayakapan. Pero ang ending, nag-appearan po kami, pero siya nakaganon na po siya. So, naka-ready na po siya sa yakap, pero inappearan ko siya, di ba? Nireject ko, ginost mo kasi ako, di ba? Pero yun po, syempre nung nakita ko po siya, in-expect ko na po na baka may part siguro na mas lumalim or may part din na parang baka wala na talaga kasi yun nga po, bago pumasok dito, ginosa ko, lulubog lilitaw yung isa dyan, no? Tapos, kaya di na po talaga ako nag-e-expect. Kaya, yun po, nung nakita ko po siya, sobrang awkward. Pero syempre, happy rin po kasi mas makikilala ko pa po si Miguel. Nag-start po yun nung day zero din po kasi yun sa first task po namin, kami po yung magkatabi po ni Marco. Tapos inapakan po namin yung mga damit po na nasa sahig, mga medyas, mga sinturon. Tapos nung time po na yun, ang taas po ng heels ko, tapos ang sakit na po, sabi ko, sakit? Tapos sasabihin niya, ano pa, gusto mo ba yung sapatos ko? Sabihin ko, hindi. Tapos mamaya, sakit! Gumagano po ako! Tapos tinatawanan niya po ako nun kasi nga lagi ko po sinasabi na okay lang, kayo ko tiisin. Pero mamaya may sabihin ko, gabi, ang sakit na ng paa ko. Gumagano po, ino-offer niya lang po sa akin yung sapatos niya. Tapos parang ayun po yung pinaka-start po ng lahat-lahat. Parang simula kinabukasan, nag-getting to know each other, usap-usap, kamusta, anong favorite color mo, anong favorite ulam mo, ganyan. Tapos ayun po, di na rin po talaga namin namamalayan na nagtutuloy-tuloy. And yun, may bigla na lang po nagsasabi sa akin na housemates na, ayun nga po, parang napapadalas po na magkausap po kami, parang nagiging close po kami. So sabi po nila, every time na nakikita daw po nila kami magkasama, parang may spark daw, parang, tapos parang, sinabi po nila, pag kami daw po ni Miguel yung magkasama, parang, cute. Pero pag kami daw po ni Pargo, parang, oh my God. Parang ganun daw po yung epekto sa kanila. Kaya siguro, isa rin po yung sa mga factors na, na nag-ano sa akin na parang, uy, Marco. Pero friends na kami, friends. Siyempre, yung nabuo po naming friendship ni Marco, isa rin po yung sa iniingatan ko na nabuo po sa loob ng PBB House. And syempre ako po, nag-expect din naman po ako na mas lalalim yung friendship po na amin dito po sa labas po ng bahay. And nasabi niya rin naman po sa akin na nandito po siya to guide me kasi matagal na po siya sa showbiz and ako po bago lang. And ako po, feel ko po, kakailanganin ko rin po talaga yung tulong po ni Marco, yung tulong ng kaibigan para mas magamay ko po etong showbiz life ko and kung ano man po yung mangyayari. And alam ko rin po kasi na madalas ko na rin po makakasama si Marco sa mga interviews, ganyan. Kaya, syempre po, lalalim din po talaga yung friendship po namin. Actually po, parang nag-start lang po talaga sa akin na ma-realize ko na, oh my gosh, kaya ko pala. After po nung live show ko po, yung talk show ko po, kasi sobrang after po talaga nun, ang sinasabi po talaga sa akin na housemate, sobrang tapang ko raw po, alakas raw po ng loob ko, tsaka kung sila daw po yung gagawa nun, parang hindi po talaga nila pipiliin yung talk show na yun, kasi alam daw po nila na mahihirapan sila. And tsaka sa part ko po na hinayaan ko po yung host, yung magtanong sa akin. So sila po yung parang pipili na kung anong gusto nilang alamin sa akin, hindi yung ako po yung share sa kanila. And parang syempre po, sobrang daming courage para magawa and mapagkatiwala mo po yan sa ibang housemates. Kaya, after po talaga nun, dun ko po na-realize na malakas pala ako, na kaya ko pala, na bakit nga titingin ko sa sarili ko kung, alam mo yun, magagawa ko rin naman pala. Kasi yun po lagi ko sinasabi sa sarili ko na hindi ko po kaya. Pero pag nandun na po ako sa moment na yun, nakakaya ko naman pala. And siguro, ayun lang din po talagang kalaban ko, yung sarili ko. And ngayon, syempre, proud na proud ko po sasabihin na, yung isa po yun sa mga naging growth ko po sa loob ng bahay ni Kuya. Yun yung, unti-unti ko po nabababa yung walls ko. And nakakaya ko na po kahit anong hamon na harap po sa akin sa loob ng bahay ni Kuya. And syempre sa mga hamon na nandito po, naghihintay sa akin sa labas ng bahay ni Kuya. Ayun po talaga yung pinaka-importante. Once na pumasok ka po talaga sa loob ng PBB, kailangan po talagang malakas yung loob mo.
And ayun po yung hindi ko po nahanap sa sarili ko ng mga first week, second week ko po sa PBB House. Kaya ayun po yung pinaka gusto ko pong bitbitin ngayon na nandito na po ako sa outside world. Kasi alam ko po na ayun lang din po yung pangahawakan ko kapag dumating po sa moment na wala na akong masandalan or wala na akong pagsabihan. Kailangan, nandito pa rin yung sarili ko, na may tiwala pa rin ako sa sarili ko. And ayun po yung hindi ko na aalisin sa sarili ko.